Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Mr. Jay Zonza. Ito po yung title niya. Ang katotohanan sa AMLAC report na tinatago ng Kamara. Booking, BPI system bug lang pala. Nagkaroon lang ng system malfunction sa BPI report. Pinapalabas nila bilyones ang transaksyon ni DP Sara. Nakalagay sa AMLAC report, hindi naman sinasabi ng Kamara. Ito. In the Nation Ultimate Fact Check, ang pagsabog ng script ng AMLAC report. Magandang araw, 32 milyong Pilipino. Nagsisigawan ang mga kritiko at mainstream media na mayroon daw bilyong-bilyong transaksyon ang mag-asawang DP Sara at Atty. Carpio base sa AMLAC report. Pero bilang mga edukadong mamamayan na nagbabasa ng totoong dokumento at hindi lang umaasa sa headlines, himayin natin ang mismong report na ito. Ito ang hindi nila binasa sa hearing. Tinago nila Number one. Fact number one, ang 2.3 billion ay system bug o glitch lang ng BPI. Okay, yung 6.77 billion doon na total transaction, bank transaction ni DP Sara, ang 2.3 billion doon ay system glitch or bug. Nagkamali lang yung sistema. Ito. Pinalabas nila na sobrang yaman si Atty. Mans Carpio dahil may pumasok daw na 2.33 billion mula sa Notary Asia noong 2024 at 2025. Pero, basahin ninyo ang pahina 11, paragraph 27 ng AMLAC report. Ito ang nakalagay, nagpadala ng formal na sulat ang BPI para ipabura ang mga transaksyon ito dahil nagkaroon sila ng system bug o glitch, error. Ang totoong halaga, 2.11 million lang, hindi 2.3 billion. Isang napakalaking kapalpakan ng bangko na ginagamit ngayon ng Kamara para manita. Grabe, no? Nandun, nakalagay sa AMLAC report eh. Kaya nga, very specific oh. Pahina 11, paragraph 27. Yung report na 2.33 billion na transaksyon ni Atty. Carpio, pinabubura ng bangko dahil ang tunay na transaksyon lang is 2.11 million. Di ang laking diferensya. Grabe talaga itong mga taong ito. Niluloko nilang taong bayan. Fact number 2. Bakit na flag na suspicious yung mga transaksyon? Itong dahilan. Dahil sa chismis na balita, sabi ni Trillanes, may mga suspicious transactions daw, pero ayon mismo sa pahina 6 at pahina 15 ng AMLAC report, na trigger ang mga alerts na ito hindi dahil may nakitang krimen, kundi dahil sa mga news reports at sa mismong House Quadcom hearing. Yung mga pahayag sa Quadcom hearing. News reports. Kaya yun, parang, i-check nyo, suspicious yun. Dahil binanggit sa Quadcom. Chismis lang pala. Ano ba yan? Ang lohika, sila ang gagawa ng chismis sa media, i-report ng bangko dahil nasa balita, gagamitin ng Kongreso ang bank report bilang ebidensya, isang malaking circular demolition job. Booking nga. Number 3. Ang mga bilyon ay internal movement, debit o credit memos. Hindi ito tunay na yaman. Bakit umabot ng 3.9 billion ang total volume ni BP Sara sa loob ng 20 taon? Dahil 2.4 billion dito ay puro credit memos at debit memos. Sa banking system, kapag inilipat mo ang pera mo mula current account papunta sa savings account mo, ni-record yan bilang debit out at credit in. Doble ang bilang sa papel. Pero hindi ibig sabihin ay nadagdagan ang net worth mo. Ang conclusion, binabasa lang ng Kongreso ang mga numerong pabor sa paninira nila, pero hindi nila binabasa ang paliwanag sa mismong dokumento. Ganyan kadesperado ang circus na ito. Tindig, in the nation. Tayo po, mga dides. Tindig tayo. I-type ang booking sa comments at i-share ang fact check na ito. Ipakita natin sa kanila na marunong tayong magbasa ng dokumento
at hindi tayo magpapabudol sa mga system bug. Walang aatras. Salamat po, Mr. Jason sa inyong pag-research. Napakagandang paliwanag. So, anong kasabihan? You can never put a good man or woman down. Sige, sirain nyo pa ng sirain ang aming minamahal na BP Sara. Ang kasamaan ni minsan ay hindi mananalo galing laban sa kabutihan. Dahil this is a battle between good and evil. Gusto nilang ipakita na sobrang yaman o sobrang kurakot ang BP Sara natin. Ba't tayong mga DDS, mga organic na nagmamahal sa mga Duterte, alam natin, naramdaman natin yung tapang malasakit pagmamahal ng Duterte sa bayan. Kaya tayo nagkakaisa. Hindi tayo magkakakilala. Ano lang, parehas lang yung nararamdaman natin o na-experience natin sa Duterte leadership. Kaya nagbugkos tayo ngayon ng mga DDS, diehard Duterte supporters. To the end, Duterte pa rin. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito.